1 to 3, tanong 40 to 43. Kaya pakibasa. Exodus chapter 28, 1 to 3. Tumayo po tayo na. At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote si Aaron, si Nadab at si Abihu, si Eleazar at si Itamar na mga anak ni Aaron. At igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aaron iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya'y italaga na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. 40 40 to 43. to 43. At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuotan at iyong igagawa sila ng mga pamidkis at iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aaron, iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya. At iyong papahiran ng langis sila. At iyong itatalaga sila at iyong pagbabanalin sila upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kanyang mga anak pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mangasiwa sa dakong banal, upang sila'y huwag magdala ng kasamaan at huwag mamatay, maging isang palatuntunang walang hanggan sa kanya at sa kanyang binhi pagkamatay niya. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Una po sa lahat, ang pag-ibig ko dahil malang dugo sa mga dugo Jesus. At I pray for the spiritual opening ng iyong mga anak. Sa po ang kanilang spiritual eyes. Bilisin mo ang mga spiritual katawan. And thank you, Lord, for your word, for your message, for your anointing power, for the victory. But from the vicinities, thank you, Lord. Ano mang sagwil ng kaaway ay aking ginagapo, sinatalian, pinalalayas, and I let loose your power, anointing, and victory. In Jesus' name, amen and amen. Nakaupo na po tayo. Pamagat po na ating pag-aaralan, the priest bloodline. Yung pong daanan ng mga pare ng Old Testament. Sa atin pong kinagis ng reliyon na kahit sino po pwede magpare. Bisaya ka, Ilocano, Bicol, Tagalog, basta Pilipino ka, pwede kang magpare. Ngunit sa panahon po nila Moses at Jacob, ang pwede lang pong magpare ay manggagaling lang sa isang tribe. Si Jacob po, meron po siyang 12 sons. Si Ruben, Neftali, si Isakar, Aser, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Aser, Levi, si Judah, meron pang isa. Si Joseph. Doon lang sa race ni Levi. Kaya nga, may mga Levites. Doon lang kukuha ang Diyos sa kanilang pwedeng maging pare. Yun lang. Kaya ito pong tribe na ito ay consecrated ng Diyos para lang sa isang partikular na gawain. Yung race nila. Si Moses po ay Levite. Si Levi po ay nagkaanak ni nakalimutan ko yung pangalan, pababa. Tapos si Moses, kapatid niya si Aaron. Levita po sila. Kaya sa panahon po yun, ang tribe lang
consecrated, binukod, tangi sa 12 tribo ng Israel. At ang bilin po ng Diyos sa kanila ay huwag kayong makikialam o makikihalo sa anumang bagay ng Israel. Diyan lang kayo sa paglilingkod sa templo. Dito, marami po tayong maliwanagan dito. Dito sa Numbers 18:20. Numbers, bilang 18:20. Sabi po dito, at sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain. Ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ni magkakaroon ka ng anumang bahagi, wala kang pakialam sa buong 11 tribes o sa buong Israel. Dito ka lang, pati yung race mo. Ayan. Huwag kang magkakaroon ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong lubhang, ako ang iyong bahagi na ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sabi ng Panginoon, huwag kayo makikibahagi sa anumang bagay sa mga Israelite, sa 12 tribes. Kasi kayo ay consecrated only sa tabernacle. Ibig sabihin, ang mga Levites po, wala po silang ibang trabaho. Huwag kayo makikibahagi ng anumang bagay sa kanila. Magtatrabaho sa kanila, magta-sideline sa kanila, whatever. Kasi consecrated lang kayo sa temple. At sila po ay walang mana. Ang mga Levita po, wala po silang mana. Yung para bibili ng lupa, wala po sila noon. Ang Diyos ay nag-allocate lang ng mga lupa para doon sila titira. Hindi na sila pwedeng mag-ano pa. Dahil ang layo din po, kasi ang Diyos po ay concerned sa spiritual being ng buong Israel. Kaya, chinos niya itong Levites para mga siwa sa spiritual condition ng mga Israelites. Yun po yun. Kumbaga lahat po sila full-time. Full-time po sila. Ngayon, makikita po natin na kahit po ang hari, minsan po, ano pong ginagawa nila? Sila po ay naghahandog ng mga offering ng mga Israelite sa kasalanan sa Diyos. Sila ay naghahandog doon. At kung maghandog po sila umaga at saka hapon, 6 na araw yan, pero lang pag Sabado. Ang kailang mga trabaho ay kaya nga talagang dyan lang kayo. Biro mo ilang Israelites ang maghahandog ng para sa sin offering, kailangan yung dugo, kakatayin mo pa yan. Pagkatay mo, mabuti ng dugo, ang dami niyan. Kaya, dyan lang kayo sa templo. Yung trabaho ko nila ay messy. Hugasan mo pa yung mga pinatay na yun. Kaya, tulad yan, meron tayong mga nagpapaawit dito, yung mga iba't ibang churches. Sa panahon yun, puro sa Levite yan. Yung hindi priest, sila naman ang mga choir. At yung hindi priest, sila naman ang mga nagdadala ng tabernacle. Kasi portable yung tabernacle nun eh. Di ba? Nasa wilderness sila eh. Pag sinabi ng Diyos, lumakat kayo, sila yung taga-dismante. Mga Levite lahat yun. O, lakad kayo, sila nagbubuhat noon. Yung mga Ark of the Covenant, yung pinapasa, di ba? Alam niyo? Nakakita kayo ng pangayakot ng lupa sa construction. Ganun po yung parang Ark of the Covenant. Nandun yung 10 Commandments sa loob. Pasan-pasay ng mga pare, mga Levite. Sila lahat yun. Kaya kung gusto mo maging worship leader, ikaw ay nasa tribe of Judah, hindi ka pwede. Ikaw ay nasa tribe of Benjamin, hindi ka pwede. Sa tribe lang ni Levi. Kasi sila, sa tabernacle lang, doon lang sila. At sila nag-explain sa tao ng Word of God. Nehemiah chapter 8,
dito. Nehemiah chapter 8. At si Yeshua naman at si Ebal at si Serabias, bababa ko na. Kasi binanggit dito sila yung mga Levita. Ulitin ko na. Pakibasa nga Maymay. 8:7 hanggang 8 ng Nehemiah. Nandiyan na po. Nehemiah 8:7 and 8. Ano? Sige, Nehemiah laksan mo. Yan na. 8:7 hanggang 8 po. Si Heshua naman at si Bani at si Serebias at si Hamin at Akub, si Sebathai, si Odias, si Maasias, si Senita, si Azarias, si Jozabed, si Hanan, si Pelaya, at ang mga Levita ay nagpakilala sa bayan ng kautusan. At ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako, at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang nagpinasa. Ayan. Nakita nyo sila yung nagpapahayag sa buong Israel ng salita ng Diyos. Sabi ron, at maliwanag nilang naiintindihan. Yun po ang mga role po ng mga priest noong unang panahon. At hindi basta-basta yung kanilang posisyon. Sila lang na naghahandog ng offering sa Diyos. Kahit hari, hindi pwede pumasok doon sa tabernakel. Minsan po si Hari Uzias, nung siya ay umunlad sa pagana, tumanyag na tumanyag, naging makapangyarihan ng hari siya na ang maghahandog, pumasok sa loob ng tabernakel. Sabi ng mga pari, hindi pwede. Hindi marapat sa'yo na maghandog rito. Nagpumilit siya, nagalit siya, bigla siya nagkapito. Kasi yung trabaho yung consecrated lamang para sa mga pare noong Old Testament. Nagkapito po siya hanggang sa mamatay. 2 Chronicles 26. Tignan niyo, babasahin ko. Ikalawang Kronika 26. At sinalita ng buong bayan ng Juda si Uzias na may 16 na taon. Teka, dito na sa 14. Ngunit nang siya lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Na ano pa, siya gumawa ng kapahamakan. At siya ay sumalangsang laban sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya ay pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Azarias sa saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ang 80 saserdote ng Panginoon na mga matatapang na lalaki at kanilang inatlangan si Uzias na hari at nagsisipagsabi sa kanya, hindi nauungkol sa iyo, Uzias. Hindi na niya sinabing hari, Uzias na eh. Iba na yun. Lumagpas ka na sa boundary. Lumagpas siya sa boundary. Kung hindi siya lumagpas sa boundary, nasa labas pa lang siya ng templo, tatawagin siya ng mga pare, mahal na hari. Hindi po kayo marapat pumasok dito. Kaso pumasok pa rin sa loob eh. Ano sabi ng mga pare? Ikaw, Uzias. Uzias ka na lang. Kinrain mo yung boundary. At kanilang inatlangan si Uzias na hari at ipagsabi sa kanya, hindi nauungkol sa iyo, Uzias, na magsunog ng mga kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, ng mga itinalaga na magsunog. Lumabas ka sa sanktuaryo sapagkat ikaw ay sumalansan. Nang magkagay si Uzias ay nag-init at siya ay may dalang suuban sa kanyang kamay upang
sunog ng kamangyan. At habang siya nag-iinit, sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon. Sa siping ang gambana ng kamangyan. Pero nakita ng mga saserdote, pinagtula sa palabas. Nung nakita niya rin, takbo na rin sa palabas. Hanggang sa mamatay siya, may ketong po siya. Kasi binrape niya, for the priest lang yun eh. Kahit hari, hindi pwede yun. Yung po ang privilege ng mga Levita. At alam niyo ba, sa bawat handog ng mga tao sa Panginoon, meron po silang bahagi doon. Ito, maaaring hindi po natin ito alam. Bawat magpahandog ka ng sin-offering na toro. Specific, sa iyo ang dibdib at ang hita, sabi ng Biblia, sa inyo yan. Kakainin ninyo yan ng yung mga anak. Magpakailanman, yan ang COVID niyan. Sige, babasahin natin. Numbers. Chapter 10. Ang bawat offering po ng mga Israelites, tandaan po natin, lagi po may bahagi ang mga Levita. Kasi nga po, sabi, wala kayong mana. Ang Diyos po mismo ang nagbigay ng ordinansa iyon. Dito na lang, sa Numbers din siguro. Sige, sa 10. Hindi ko na nasundan itong balik na lang sa Numbers. Chapter 18. Chapter 18. Pakibasa nga, may Numbers 18. 8 to 20. Numbers 18, 8 to 20. 8 to 20. Mga bilang 18 verse 8 to 20. At sinalita ng Panginoon kay Aaron, at ako'y narito, aking ibinigay sa iyo ang katungkulan sa mga handog na itinaas sa akin, lahat ng mga banal na bagay ng mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo dahil sa pagpapahid at sa iyong mga anak na marapat na bahagi ninyo magpakailanman. Ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay na hindi pinaraan sa apoy. Bawat alay nila, bawat handog na harina nila, at bawat handog nila dahil sa kasalanan, at bawat handog nila sa pagkakasalas na kanilang inahahandog sa akin, ay magiging pinakabanal sa iyo at sa iyong mga anak. Gaya ng mga kabanalang bagay ay kakain ka ng mga iyan. Bawat lalaki ay kakain niyaon magiging banal na bagay sa iyo. At ito ay iyo ang handog na itinaas na kanilang kaloob sa matuwid bagay ang lahat ng mga handog na inalog ng mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahagi magpakailanman. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng pinakamainam na langis sa langis at lahat ng pinakamainam sa alak at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon sa kanilang ibibigay sa Panginoon ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga unang hinog na bunga ng lahat na nasa kanilang lupain na kanilang dinadala sa Panginoon ay magiging iyo. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng mga bagay na natatalaga sa Israel ay magiging iyo. Lahat ng mga bagay na nagbubukas ng bahay bata, sa lahat ng laman na kanilang inihahandog sa Panginoon, sa mga tao at gayon din sa mga hayop ay magiging iyo. Gayon man ang panganay sa tao ay tunay na iyong tutubusin, at ang panganay sa maruming hayop ay iyong tutubusin. At yaong mga matutubos sa kanila mula sa isang buwang gulang ay iyong tutubusin. Ayon sa iyong pagkahalaga ng 5 siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo. Ngunit ang panganay ng baka o ang panganay ng tupa o ang panganay ng kambing ay huwag mong tutubusin.
mga banal, iyong ibibisik ang kanilang dugo sa ibabaw ng dambana, at iyong susunugin ang kanilang taba na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang laman nila ay magiging iyo, gaya ng dibdib na inalog at gaya ng kanyang hita ay magiging iyo. Lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibibigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, na marapat na bahagi magpakailanman. Tipan ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo, at sa iyong binhi na kasama mo. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ng mga anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Every offering ng 12 tribes of Israel, kasama na rin sila kasi sila, yung binibigay sila sa kanilang Panginoon, meron din silang ginawa. Sabi ng Panginoon sa inyo yan, kakainin ninyo yan. Kaya nga po, kung babasahin nyo si Eli, siya po yung high priest sa 1 Samuel, ang taba-taba niya. Naging undisciplined siya. Kasi ang daming, tiro mo, sa lahat ng yun. Lahat ng nandog, sabi sa inyo yan, sa inyong mga anak. Kaya huwag na kayong magtatrabaho pa, provided ng Diyos, ng tabernacle, ng pagkain ninyo. Kaya wala kayong mana. Sabi nga ng Panginoon, ako ang inyong mana. Huwag na kayo magtatrabaho o magsa-sideline whatsoever na anumang bagay sa kanila, huwag na kayo makikiugnay. Kasi ito na nga eh. Kaya sa Eli po, nung namatay, nung natumba, hindi na makatayo, naklaking tao na, taba-taba. Hindi na na-disiplina ang kanyang dahil pagkain sa loob eh. Kaya lahat po ng offering ng buong tribes of Israel, lagi silang may bahagi. Yung iba ron, yun ang inihahandog sa Diyos. Yung iba sa kanila. Ito marami hindi nakakaalam. Ito pa ang mabigat. 21. Tuloy mo may. Just 21. 8:21. Numbers po. 8:21. Numbers po rin. Wala ka sa ano? 8:21. At ang mga Levita ay nagsipalinis ng kanilang sarili sa kasalanan at nagsipaglaban ng kanilang... 21, verse 21. 18:21. Katuktong lang ng verse 20. 18:20. At sa mga anak ni Levi ay narito aking ibinibigay ang lahat ng ika-10 bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Okay, tayo po, sabi. At sa lahat ng anak ni Levi, ang ika-10 bahagi ng buong tribe of Israel sa inyo bilang ganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo. Sabi sa kanila gawin. At sabi nga rito, hindi kayo magkakasala sa bagay na yan. Kasi maaaring iba ang panasok. Pagka yung dito, sa ating mga Facebook, ginawa mong pagkain, nagkakasala ka. Dapat magtrabaho ka. Hindi po gano'n. Tignan sa 32. Itutuloy pa natin, ha? Iyan mo na dito. At inyong kakanin saan man ninyo at ang inyong mga kasabahay, sapagkat kabayaran sa inyo, naganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito. Pagka inyong inilabas, ganito na lang muna. At hindi kasi sa inyo yan eh. Kaya sabi ng Panginoon sa Malachi 3:10, dalhin ninyo ang ika-10, kasi wala nang nagtatays ko eh. Ika-10 bahagi
sinabi ron na dalhin nyo ang kasampung bahagi ninyo para magagumanda ang templo ninyo. God is also concerned sa templo, but priority ng Diyos, yung naglilingkod sa templo. Maliwanag doon dalhin ninyo ang kasampung bahagi ninyo sa kamay upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay. Para kanino yun? Yung templo, hindi naman kumakain yun. Kumakain ba yung pader? Yung building? Hindi mo kumakain yun. Kaya nasabi na sa inyo yan. Wala na kayong trabaho, kaya yan na sa inyo. Ano naman ang inihahandog ng mga Levites? Yung tithes of tithes, yung lahat ng dumaludo, dumating sa kanila. Ang inihahandog nila sa Panginoon, kukuha naman sila ng 10 tithes doon. Yun ang ini-offer nila sa Diyos. Maliwanag po ito, mga kapatid. God is more concerned sa living things than the non-living things. Concern ng Diyos sa templo. Pero mas concern siya sa mga nagtatrabaho sa templo. O, subukan ninyo. Subukan natin. Pagsalitain natin ang building. Halimbawa, linggo-linggo, upo lang tayo rito, pakinggan natin ang message ng building. Bibigyan ko kayo 2 minutes. Pakinggan natin ang message ng building. Sige, for 2 minutes, sige, pakinggan natin. Natin paabutin. May narinig pa kayo? Message? Hindi kayo kasi sensitive. Another 2 minutes. Pakinggan niyo mabuti. Ano ang puntos mo dito? Kung linggo-linggo, pupunta tayo rito. Basta dito lang tayo. For 2 hours, wala tayo naririnig. Wala yung mga nag-request dito. Wala yung mga worker. Ano mangyayari sa ating spiritual life? Ano mangyayari sa atin? Hindi naman ganun din-design ng Diyos yan eh. The message is coming from the pastor. Coming from God, pinadaan sa pastor. O sa mga sinumang worker na tatayo dito. Ang revelation po nanggagaling sa mga God. Hindi nanggagaling sa pader. Sa kisame, whatever dito. Wala kang maririnig dyan. Non-living things yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang kasampung bahagi. Para daw magkaroon ng instrumento. Makabili ng mga electric bulb. Hindi ibig sabihin hindi gusto ng Diyos yan. Ang mga Levites na bahala doon, kaya ng trabaho nila eh. Sa inyo yan, make sure you operate the tabernacle orderly. Kompleto lahat yan. Sila lang bahala doon. Pero hindi yun. Patay natin para maliwanag. Dito po ang pagkain ng mga Levites, ng mga priests. At sabi na, hindi kayo nagkakasala dyan. Utos na nga ng Diyos yan eh. Malaki eskrite. Dalhin ninyo, dalhin. Hindi sinabing ibigay. Sa Leviticus 27:30, all the tithes is the Lord. Hindi sinabing, you give. Hindi. Automatically sa Diyos yan eh. Tingnan po, ang Diyos ay sa mga kapitalista, pagka nagpatrabaho siya, sige, akin lahat ang puhunan. Trabahuhin mo. Sa'yo 10%. Ang Diyos po, iba. Akin lahat ang puhunan. Kapitalista, punto. Ito kapital ko, mga livestock, resources dito. Trabahuhin mo. Baliktad eh. Sa'yo 90%, akin ang 10%. Baliktad. Ganun po kabuti ang Diyos. Sa tao po, sa'yo ang 10%. Sa kapitalista yung 90%. Sa Diyos hindi. Sa iyo 90%, sa akin 10%. Bakit? Anong purpose nun?
iba nga sabi mo, yaman ang Diyos pa. Talaga mayaman. Ang purpose nun, para may makain, sabi nga, sa aking bahay. Kasi yung mga nagtatrabaho para sa akin, yun lang sila day and night. Araw, umagat hapon yan. Messi ang trabaho nila. O, naintindihan niyo ba mga kapatid? Dito. Dalhin nyo ang iyong kasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng, binanggit ko na kanina, magkaroon ng victory pad, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Hindi naman yun nagtatapos eh. At subukin ninyo ako ngayon dito sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga anak ko. Kung di ko buksan ang pintuan ng kalangitan, kaya may narinig ako sa radyo, sabi, Pastor, next week na ako magtatik. Sabi ng Pastor, hindi ko sabihin, Pastor, next week pa kakain. Huwag po natin akalain, pagka dito, ganun talaga nakatalaga yun. Pag ginamit sa pangangailangan ng Pastor, yun po talaga ang purpose nun. Eh iba, akala, ibang tao, pagka ang mga manugga kumukuha ng kakainin sa mga ovary, kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi po. Eh kung tutusin, sino yung nangangalakal? Baliktad. Kasi sabi ng Panginoon, ibigay mo yung kasampung bahagi, akin yan. Eh, binili mo ng gamit mo, bili mo ng gamit mo, o isinama mo sa business mo, pera ng Diyos yun. O di ikaw kumalakal ng pera ng Diyos, hindi mo binigay eh. Kaya maliwanag dito na yun po yun. Nung si Jesus po ay pumasok sa ministry, karpentero po siya. Pero nung siya po ay nasa ministry na, full-time na siya. Hindi na siya nag-sideline. Yung mga apostol po, nung tinawag niya, mga fishermen po yun. Nung tinawag ni Jesus, hindi na po mga nagtrabaho yan. Full-time na lahat yan. Si Pedro nag-isda. Nung si Jesus, hinihintay siya sa dalampasigan. Nung pagdating nila sa dalampasigan, kumuha si Jesus ng isda. Pedro, mas mahal ba ako kaysa dito? Hawak niya yung isda. Sabi ni Jesus, opo, napahiya siya. Ibig sabihin, ipoprovide ko yung needs ko, iiwan mo na yan. Ganun po na, nagpo-provide po ng mga ng needs ng mga servants of God, yung body of Christ, yung church, yun po yun. Kaya, hindi po mali na yung mga man of God, yung bawa, yung offering dito, diyan kumukuha ng kakainin, dadamitin. Sabi nga sa language yung mga anak ko yung babae, lalaki, yan ang gantisan nyo. Tipat ko magpakailanman. Ang tayo makikinig sa mga nagmamarutong, hindi naman pala alam yung Biblia. Ito ang Bible. Ang ikasampung lahagi ng buong Israel. Inyo! Eh sa atin nga sa church ko sa kanila, sa mga Levites siniliis pa rin natin Kaya naiiya naman yung pastor, akin yan! Hindi, sa church yan! Eh kung sabihin mo ngayon yung dilalong musik ang inabot mo. Pero sa Bible, sabi, sa mga Levites yan! Pero sa atin, sa church, siyempre, kung ano yung pangailangan. Pero priority, yung needs ng worker, susunod dyan mga, ito, gano'n. Kasi kahit walang building ng pastor, pwede makapag-share ng kaligtasan. Kahit sa bahay, kahit sa kalsada, pwede mag-share yan. Si Apostol Pablo po, kaya po siya maraming narating. Full-time din po siya. Dumating lang na punto na walang support sa kanya, nag-sideline siya mga ilang buwan lang yun. Sabi sa Bible po, siya po ang apostle to the Gentile. Ano niyo ba yung Gentile? Hindi Hudyo. Kita niyo po narating ni Pablo, Italy, Greece, Turkey, Roma, Malta, Cyprus. Ang dami. Ito si Pablo po, nagtatrabaho pa, hindi niya mararating yun. Ano ba, Pastor? Pastor, may nagpapashare siya, may sakit nagpapapray. Kaya mo, napapasok ako. Mamaya nga po, pagbalik ko kamo, pagdatay mo, kumusta siya?
Ba't paliwanag kasi, pastor, namatay daw? Namatay na pala. Yan mo eh, kasi pagalis at pagalis yun, namatay. Para wala naman bukas. Pastor, si sister, nagpapakounsel. Kasi, design rin ako eh. Kung ako nga, kasi lang, tubusin niya eh. Pagdating sa hapon, saan na si sister? Pastor, ito, tinitingan lang ng mga tao. Bakit nakabiti no eh? Nagbiti na pala. Kaya mga pastor po, mga manong full time talaga lang yan. Kaya lang minsan nagsasaylan dahil sa teams. Pero hindi ganun dinisign ng Diyos yan. Sabi nga ni Paul, sa ako kung hindi ko ipahayag ang Ebanghelyo. Kasi sisingilin sa mga manong ka dyan eh. Pag may inuudok sa'yo ang Espiritu Santo, dapat sira, hindi mo sinira. Sabi ng Panginoon, sisingilin ko ang dugo nila sa inyo. Ganun po kabigat yun, mga kapatid. So, for the body of Christ, dapat naman, sila naman eh, magpupuno naman yung dapat ipagpuno. Ganun lang po yun eh. Tingnan niyo po si 1 Corinthians 7, 9, sabi po ni Paul. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi po baga nakita si Jesus na Panginoon? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aming pag-apostol ay sa Panginoon. Kayo sa Panginoon, sabi. Kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo man lang ako'y apostol. Kasi kay Paul, meron din ganun, nasa ganun sitwasyon din si Paul. Hindi siya kinikilala ng apostol. Sabi Paul, kung sa iba hindi ako apostol, kayo man lang ako'y apostol ninyo. Tuloy natin, pero may ganang tuloy. Verse 2. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. 9 to na. 9 verse 2 po. Ipahintuin na lang kita. Kailan? Sige. Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y ganon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. 3. Ito ang aking pagsasalang-galang sa mga nagsisiyasat sa akin. 4. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sino kawalang magpakailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito ay bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao, o di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag kang lalagay ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang mga gumigiik ay dapat sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Pagdala mo na. Sabi ni Paul, sinong sundalo ang naglilingkod sa gugol ng kanyang sarili? Di ba, sundalo ka? Bili ka ng sapatos mo. May sapatos ko na. Bumili ka ng Herbalife. Naglilingkod, sinong sundalo ang naglilingkod sa sarili niyang gugol? Wala na magsusundalo. Magsusundalo ka tapos ikaw rin pala bibili ng lahat, pakibala.
Hindi po ganon. Hindi po ganon. Sabi, di ba yung mga nagtatanim, nag-expect na aani yan? Kaya nga sabi niya, kung kami nag-asik sa inyo sa spiritual na bagay, malaking bagay pa sa inyo na anihin namin yung bagay ninyo sa laman. Sinasabi lang ni Paul, ibig sabihin, malaking bagay ba yun na kayo may maibigay sa amin na nag-ahasik kami sa spirito? Malaking bagay pa sa inyo yun. Yung ayon sa inyo laman, yun yung mga tinatagilid nyo, whatever, pinagpagalan ninyo. Sabi, malaking bagay pa sa inyo yun. Ito, New Testament na ito, ha? Sabi dito. Kaya, sinong kawal ang magpakailanman ay naglilikod sa kanyang sariling bukod. Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? Sino ang nagpapakain sa kawal at hindi kumakain ng gatas at kawal? Halimbawa, nag-aalaga ng tupa. Sabi ni Paul, sino nag-aalaga ng tupa? Mga baka, may mga gatas yan. Na hindi kumakain ng gatas ng pinagpagalas niya. Kaya lalo na, halimbawa, sa ibang church, hindi pwede. Magtrabaho ka, bebenta natin yan. Kita nyo ang iba kasi mga churches, ang kanyang theology opinionated theology. Hindi yun nasa Bible. Sabi ni Paul, nag-aalaga ng kawal. Kumakain niya ng gatas nila. Hindi masama yun. Yung mga nagtatanim, nag-expect na meron din makukuha ang anya kahit pa paano. Dito, buksan natin mata. Kaya hindi po ganun. Yung pastor, kinakalakal yun nasa Bible. Itama natin ang isip natin. Yun talaga ang intention nun. Kaya nga sabi, bring your tithes para may makain sila. Hindi sinabing bring your tithes to build the building. Ang building po sa Old Testament, hindi galing sa tithes nila, galing sa yaman nila at utang loob. Exodus 25. Sige, babasahin ko na. Kasi mahalaga, salita ng yun, ito naman ang totoo. Exodus 25. May, pakibasa. Mamaya, babalik tayo na sa Corinthians 25. Mga 1 to 6. Exodus 25. 1 to 6. 1 to 6. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na iyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso, at kayong bughaw, kulay ube at pula, at lino at balahibo ng kambing. Ang mga balat ng lalaking tupa ay tinina sa pula, at ang mga balat ng koka at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espesyal sa langis na pangpahid at sa mabangong pangsuob. Sige, tuloy mo ba? Mga batong onyx at mga batong pangkalupkop sa ephod at sa pectoral. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang purpose doon, para gawing santuary. Sabi, hingi kayo sa kanila. Doon nila ginagamit yun sa kanilang personal na mga riches. Tabernacle yan, portable. Nung templo na ang itatayo, saan naman nilang kinuha yung pampatayo ng church? Pakibasa uli, May. 1 Chronicles 29, 1 to 5. 1 Chronicles 29, 1 to 5. Unang Kronika. Chronicles 29, 1 to 5. 29 verse 1 to 5. 1 to 5.
At sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Salomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos, ay bata pa at sariwa. At ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Akin niyang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto na ukol sa mga bagay na ginto, at mga pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, na bakal na ukol sa mga bagay na bakal, at kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx at mga batong pangkalutkop, ng mga batong panggayak at may sari-saring kulay, at ng lahat ng sari-saring mahalagang bato. Personal riches niya, di ba? Tuloy mo. At ng mga batong marmol na sagana. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagay ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, niyamang may tinatangkilik ako na sa aking sariling ginto at pilak, ay aking ibinibigay sa bahay ng aking Diyos, bukod sa lahat ng aking inihahanda na ukol sa bagay na bahay. Sa makatuwid bagay, 3,000 talentong ginto na ginto sa Ophir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak na ukol sa mga bagay na pilak. At sa lahat ng sari-saring gawain na yayariin ng mga kamay ng mga manggagawa, sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw? Nang magkagayoy naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal na lilibuhin at mga dadaanin, pati ng mga tagapamahala sa gawain ng bahay. At ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento. Ayan, kita niyo yung ginawa nila yung templo, personal by yaman nila yun. Hindi mga type nila yun. Yung mga yaman nila, yung iba na ganyan ka rin, mga ginto eh. Puro ginto na yun nila eh. Ayan. Kaya maliwanag po dito, mga kapatid, na ganun po ang takbo. Kaya lang, of course, siyempre, sa hindi pagkaalam, hindi sinasadyang pagkaalam, minsan nakala natin, na, kukuha na naman si Pastor. Pambili na natin. Pambili na bigas. Pambili na ulam. Ganun po talaga yun. Nasa Bible. Mga pastor, nagtatrabaho talaga. Ano lang yung mga pagkain niya? Ulam. Ako araw-araw nandito. Minsan, alas 3 ng madaling araw, nandito na ako. 4:30, nandito na ako. Kaya, punta yung Panginoon eh. Punta yung Panginoon. Punta yung mga sabi ni Paul, kung nagkahanap kami sa Espiritu, ano ba namang alihin namin ang inyong nasa laman? Ano ba yun? Kumbaga, parang tupa. Naalagaan kayo, pero hindi namin ginagawa niyo. Tuloy mamaya nga, balik na tayo sa Corinthians. 9. Nakabawin to. Sabi pa nga dyan, hindi pagka ninyo na naglilingkod sa templo ay kabahagi ng templo at kumakain ang bagay na nasa templo. Kaya Corinthians 9, tuloy mo yun. Nasa 9 ano po? Nakabawin to kanina. Ano yung mga sa 9? Sige, sa 9 verse 9. 1 Corinthians 9 verse 9. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagkat gumigiit at ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. Tuloy mo. O sinasabi kanya kayang tunay ito dahil sa atin. Tapos sa pulis. Sige, tuloy mo pa. Sabihin ko siya, kailangan ito. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang mga gumigiit ay pag-asa na makakapagbahagi
bahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay na aming anihin ang inyong bagay na ayon sa laman. Kung ano iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi ba lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi amin tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwan sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Tuloy mo. Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisiparangal ng Ebanghelyo, nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayan, sabi, utos daw ng Panginoon, ha? Nagpapangaral ng Ebanghelyo, magbubuhay ka sa Ebanghelyo. Hindi sinabing ang nangangaral ng Ebanghelyo, magandang buhay ka. Makisay-tay paminsan-minsan. Ibig sabihin, pag nangangaral ka ng Ebanghelyo, doon ka na magbubuhay, doon ka nagbubuhay ng Diyos. Through the body of Christ, yun po yun. Yun po yun. Kasi wala namang problema kung magtrabaho ang pastor, wala na sino magiging dugi din. No? Siyempre, hindi kongregasyon. Lagi, nasa kasi pastor wala pa, Sabado pa ng gabi darating yun. Prayer meeting na yun, wala, may overtime na. Tayo natin, dalawa na lang nagpe-pray dito eh. Halimbawa, magkatrabaho, sila din na lang naiiwan. O, dito niya. Kaya ang bato talaga, full time yan. Full time yan, mga kapatid. Jesus, full time. Mga kapatid, full time. Sabi nga ni Pedro, tinangis Pedro, halika rito. Nangingis na si Pedro eh. Mula ngayon, gagawin kitang fishers of men. Ibig sabihin, iiwan mo na yan, pagkatrabaho mo yan. Ang uulihin mo, tawag na. Yung talata na sinabi ni Jesus, mas mahal ba ako kaysa rito? John 21 yun. Kasi biro mo, na-resurrect, nabuhay na siya magaling. Bumalik sa pag-iisla. Kaya sabi ni Jesus, mahal mo ba ako kaysa rito sa islang ito? Hindi nakalagay yung isla, pero yun sa context yun. Kaya si Pedro, 3 beses tuloy tinanong eh. Totoo sila, marami mga man of God, tinatawag namin si mga engineer. Hindi nila pinapansin. Kasi nga, kailan nyo si Engineer Fornales, hindi nila pinapansin. Hindi just 3,000 naman, iiwan ko. Kaya pag sinabi ng Diyos, do you love me more than $3,000 naman? Siyempre, siguro, di ka na. Kaya iniiwan sila. 21. Ang 22 yata ay ang 22. Basahin mo ng bahay. Bilis tayo. Baka makita ko rin tayo. Anong sinabi sa akin ng Jesus? Dumampot si Jesus. At lumapit si Jesus at dumampot ng tinapay at sa kanila ibinigay na gaya ng gayon din ng isda. Ayan. Bababa natin. Kaya kung nang makapagpayong gutom sila, pawing gutom, at sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito. Kasi nangingisda sila, pag naman wala silang nahuli. Ayun, pagdating nila, nag-iiyaw na si isda. Kaya sabi ni Jesus, Simon, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa dito sa mga isda dito? Sabi niya, opo, mas mahal kita dyan. Ayun, natawa na si Pedro. Hindi na siya muling naging mangingisda. Kaya po, na ito, pinag-aralan natin sa paglilinaw. Na ganun po yun. Na huwag tayo mag-iisip na baka ganito, baka ganito, hindi po. At maaari yan, dahil nga sa hindi pagkaalam, kaya akala natin ganun. O dahil sa impartation ng iba, na hindi naman pala alam yung Biblia, tinanggap natin, yung iba kaya ginagano mo, gusto lang nun, kahit dito kayo sa atin. Ganun lang yun eh. Babatuhin ng putik yung iba, o, dito na kayo sa atin. Ganun yung iba, naglulubid ng buhangin for membership. Pero yung intention talaga ng Bible, hindi tinuturo.
Maaaring sabihin, sa Old Testament naman yan, Pastor. Sa Lucas na, inaanap ko kanina eh. Sabi ng publika ng Panginoon, nagpapasalamat ako. Hindi ako tulad nito maniningil ng buwis. Ako nagpapasbid araw-araw, 2 beses sa linggo. Nagbibigay ako sapat sa akin, ikapo. Nasa Lucas yan. Kaya lang, hindi siya ninyasipay ng Diyos kasi naging mayabang siya. Meron nagtatay sa New Testament. So, ilang pagtatapos. Bawa, ikaw naman ay title. Dahil sa pagtatitle mo ay mayabang ka. Sunod ka mo. Yun, hindi ka pwede. Lululod sa'yo ang Diyos. Kaya meron po niyan. Ngayon, ito, piniplis natin. Ask the word of God. Bilang salita ng Diyos. You decide. You decide. Kasi kaya tayo nakakapag-lingkod sa Panginoon, nasa atin ang favor ng Diyos. Pag inalis ng Diyos ang favor niya sa atin, at dali lang mawala, natin kung natin natapin. Kita nyo kay Job, pagsubok pa yun, ha? Hindi dahil judgment. Pagsubok pa yun. 3 minuto lang, iubos natin. Diba? Marating siya. Oo, yung negosyo mong tupahan, pinasok ng pinatay, pati kami pinatay, ako lang naligta. Ito kagad, tapos pangantuhog, yung mga anak mo, buwagi, binaksa ka sila, patay na. 3 minutes lang po judgment pa yun. Pagsubok pa yun. Ibinalik lahat ng Diyos. Dahil pagsubok. Paano kung ang Diyos ay hindi na pulis? Ay, hirap yun. Kaya, magtapat po tayo sa Panginoon. As a man of God, hindi pwedeng 50-50 dito. Sabi ko sa inyo, nasa inyo. As a man of God, do it! You do it! It is in the Word. Pagkatapos. Sabi nga na Jesus, diba, those na Lucas 10:7, yung mga naglilingkod sa Panginoon, 40 sa kanilang pa. 10:7 ng Lucas. Hindi po naglilingkod sa Panginoon, 40 sa kanilang pa. Bagamat sila, hindi yun ang iniisip. At kahit kailan, hindi ko inisip yan. 10:7. At magsapalatili kayo sa bahay ding yaon. At kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayo magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Kaya ang Diyos ang nagpo-provide ng mga needs ng mga servant of God, pastor, workers, through the body of Christ, through His biblical principles. Kaya ako nga, nung mag-aasawa ako kayo mag-aasawa ng kapatid ko. Sabi ko, baka, siyempre, mayroon ka ng testimony. Kaya kumuha ako ng driver's license, nagsumikap ako mag-drive. Namag ako pa nga isang bus Nabasag isa lang yung sasakyan tinatread ko hirap ko lang yun. Hindi pa alam ng may-ari. Ito, bayaran ko lang. Ganun. Kasi sabi ko, just in case, walang operation, mag-drive ako. Kaso, hindi ko nagamit yung license Renew na lang ako ng renew. Kasi meron Meron. Ano nang galaw ng Diyos Kasi intensyon ko, maglipot sa Diyos. Totoo lang, kahit na lang mag-operate dito, maglilingkod pa rin ako sa Diyos Hindi usapan dito kung ano sabi ni Paul, kung hindi ko ipahayag ang salita ng Diyos. Yung dugo nila, sisigilin ko sa inyo. Hindi na mabigat dun kung hindi sisigilin sa amin